Oh,
magpuri sa Panginoon. Amen. Hinimalo ang pagkabutihan ng Diyos sa atin. Tayo nakalaya, tayo nandito ngayon, at tayo nagsamba at puri sa tibuhay ng Diyos. Amen. Hallelujah. We praise your name, O God. Patuloy natin purihin ng Panginoon at dami natin ang mensahe sa awit sa umaga na ito. Na ito yung uling araw na tayo nandito ngayon, amen, sa ating fellowship. Pero nais ng Diyos na tayo uuwi sa ating mga tahanan at tayo pulo sa kanyang presensya. Amen. Hallelujah. We praise your name, O Jesus. Tunay kong tapat ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Buhat sa walang hangganan, ikaw ay siyang lahat at tuwing kami ay nagsusumamo sa ngalan mo, dinig mo mga dalangin ko, sangayon sa mga hiling mo. Mula sa walang hangganan, mula sa walang hangganan,
Salamat, Lord, sa umaga nito sa mga isambat pagpuri o na kami, Lord, nagkalayaan, O Diyos. At salamat sa panibagong kalakasan, Lord, namin natanggap na kami uuwi sa mga tahanan, Panginoon, na kami malaya na, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa lahat ng papuri at ng pasalamat ay sa iyo lang. Amen. Maraming salamat po, Pastora. It's a wonderful praise and worship. Amen. Our God is truly great and mighty. Amen. Miraculous, powerful, and amazing God we have. Mga nga, even sa praise and worship, kung mukonekta sa iya, wala na, wala na. Tubag na tanan. No? Tubag tanan ni mong pangutana before ka niabot sa conference. Ang imong need gikan sa imong churches o gikan sa imong balay padulong dinhi itagbo na. Amen. I-supply na. Amen. Ang balatian giayo na. Wow, palakpakan na ito na Diyos. Praise the name of Jesus. Before mo cap up ang ato ang speaker for this morning, okay lang ba sa inyo na ato na pong dunganan o recite ang ato ang team? Kinamay ko sa team, ma'am. Sir Dan? Dili man mo kalit nag-abot, kinahanglan lagi may prayer nga i-reveal sa inyo, ihatag sa ila. Wow. Once again, lingkod lang mo para makapahulay. At the count of 3, atong recite siya. In 3, 2, 1, go! Co-laboring with God to fulfill His plans and purposes. One more time. Co-laboring with God to fulfill His plans and promises. Once more. Co-laboring with God to fulfill His plans and purposes. That means, ang work dili ato. Kaya kung work ta, di ta magsulo, dapat with God. O ang purpose sa atong work dili ato, kundi iya. Thank you, Lord. Let's welcome the man of God, our beloved District 1 Overseer, Reverend Danny Rebonio. Sir, mga na pong panahon. Walang kulitan sa iyo, kurang magugol. Thank you, Pastor. Magandang umaga po sa lahat. Kaniha, nagkanta-Tagalog ako pa, nagkanta po Binisaya. Kuha ka version. Minaw ko na Binisaya pa rin. Yan, pero nindot ang pag-alagan sa Ginoo. It is not a God of uniformity but diversity. Di ba? Noon doon po sa Manila, yung mga Cebuano songs ay translate na namin. Tagalog. Noon inigani sa atong mga kaigsuon ng rin at taga Manila. Inom sila sa ako ang sir. Hindi man po kami magkaintindi ng Cebuano. Pwede ba na i-mix na lang yung preaching? Mayroong English, mayroong Cebuano, mayroong din Tagalog. Pero kay kanin doha mga Bisaya man, hindi man yung kinahanglan. Atong i-translate niya sila kay napadpadraman din dito. Pero maayon na sila managalog. Ano yung tinuod na Tagalog mo? Tingnan na po kay uban ng mga Tagalog. Binisaya mo yapon ang ilang tibuladan. But this day is really a wonderful day para sa tuwan. Hindi ko natin kalimutan ang mga kapanahonan sa Ginoo. Kay one of the most important things that we as His holy warriors should watch is the season of the Word, the seasons of God, or the seasons of God. O
mao ni nga bulahan kanining atong empowerment, refreshing and empowerment kay tulog ka mga dagko kaayo nga mga event atong na celebrate or atong celebrate ay one is New Year, di ba? Tawag na ito nakanin of the head of the year, Rosh Hashanah. Mauna na atong Saturday, wala mi diri kay i-invite naman yung mag-speak about the New Year. So, late na ang celebration kay New Year of Rosh Hashanah was in September 22 to 24. So, siya sa 22 sa gabi, then siya sa 24. Pero ang highlight na ato atong 24, kumaunto ang pag-change doon sa 785 to 786. O kanarapang pag-change of the year ato nang tanaw sa ito sa Book of Leviticus ato sa takadyon dito kay nalang ko yung pasayos ko ng gamay ay karong bultag sa bulsakol na rin atong imuon mauna na dito ko na ito anoint sa mga pastors anoint yung taron mga leaders we will be sent out through the blowing of the shofar. I asked our brother Abby to come this morning to blow the shofar for us. Dahil doon magtugay na actually papauli sa ato ang natinala ang atong mga panalangin. Amen? Di ba na, nito tayo sa chapter 23 na ang rin ng verse 23 na sugod. Kani mga kuwalang sa niya mahinungtog sa atong season because one of the very important things that we believers of God should watch are the seasons of God. Ito yung kain na magpadala ka diya sa kapanahonan sa Ginoo. Dili man ta aware ana kaniadto pero ako sa kadiyakan anak ko ka-aware ang mga kapanahonan sa Ginoo. Ang akong spirit mabinantayo sa dili naman tayo sayo kay mayon imantayo kanang mubantay ka sa panahonan sa Ginoo bawon niya bisan ang imong mga messages mo gear up ni ana ng mga kapanahonan sa Ginoo. So mo na din sa chapter 23 verse 23 na siya, speak to the sons of Israel. Unya kita kay nag-grafted in man tali man nato pinasunod ang tanan ng mga ritual sa mga katawan sa Israel. Kailangan sila yung mga itawag na ito mga balaod na wala na dili applicable sa ato na sa mga pagkaon wala yung dietary laws may kusog man na pagkaon hitsol pa makarong panihod yun nato sa ating matakbo ang tulong Alexon. So, salamat sa mga areas na naghatag yun. Hindi mo na donate ito, naghatag mo. Nag-offer o mga Alexon. Area 1, 2, 3. Ang 4, coming pa. Hindi naman kayo nag-isinali kay alam namin na dalawa lang kayo. Pero don't confiance. Kung kanang-duha kung mo ay mag-isong basta-basta lang. So, in the 7th month, kay kita ko ron sa biblical calendar, duha ko na pag-ihap sa mga Israelites. Maura yun na para say kung hindi ko na masabtan malibog ka anong 7th month o niya New Year ano ba kailangan sila ipag-ihap tawag nila o civil calendar o ecclesiastical calendar ano ito lain ang pag-ihap o niya kaya sa Bible ang pagsugod yung pag-ihap sa unang bulan dito man na sa Exodus 12 diba the first month ito mo anay ka ba nagtunan? Amen o isa rin Amen
Passover, manood yung Passover, that's the beginning of month sa ilang first month. Pero matingala ka ba, first month punta, hindi man New Year. Ano ba? Hindi parehas na ito na mag first month ganit ng January, New Year na yun. So lahit sa ilahat. Kaya nga naman ang ilang inaihap, dagat sa kapanahon na dahil ang ilang civil counting, ilang religious counting. So sa religious counting na sa 7th month, pero sa 7th month, patingala pa na nag-usap pa ng ilang New Year. Mao na din akong tanaw yun lang. Ayaw yung po kalimugan na basta kayo mag-abot sa 7th month, mao yun na ang ilang New Year. Or iba na, natawag ko ng uban, imulawat ng New Year, kaya ako kan that we call the New Year when you are in the 7th month. So, ang ilang term is end of the year. Pero maura ko, kaya po na, nag-release mo sila ang tuig. 5785, 5786, sa ato pa na bago ang tuig. Diba? Kung yung munong naon. So, in the 7th month, in the first of the month, you shall have a rest, reminding of the blowing of the trumpets. Maugod na ang pinaka-highlight nila ng pag-abot ng New Year, blowing of the trumpet. Kanang trumpet din na is in the Hebrew word shofar. O kanang shofar is the ram's horn. Kaya naman, to welcome the New Year, mga tagtaw na may highlight na ng shofar. Kaya naman yun na i-blow man yun ang shofar. O mauna itawag na ito, New Year, blowing of the shofar. Welcome the King of Kings, the Lord of Lords, of another season. O niya, concern sila, kita wala ko tayo concern. Dahil mo yun paputok sa mga kultura sa mga Israelites kay naghan yun na sila meaning. Maurang yun ay nakaling doon kung anong nanasod pa kay punok doon ng meaning, di ba? Isa ng ilang alphabet na ay meaning. Maurang nga pinatanda ang mga meaning sa ilang alphabet. O 57, 86, mauna nga number 6 ang atong minaputukan. So, uban, wala pang ilang una-una ni Ana, pero kita na sa apostolic and prophetic, the giftings atong nilatanaw. Noon sana. So, mauna nga atong in-emphasize is the connection in heaven and earth. Kaya number 6 is the number of connection, a number of strengthening. Ano ba? Number 6. Love, one, sa may pag-pronounce mo na parehasan sila, kaya modern is one. Diha tanigwa dito sa letter na YH, anong W diha? Mauna ang love, or van, one. W ba? Ang uban naman sa letter B, Wang, mauna uban, Yahweh, mauna W nila, pwede na mag-pronounce na V or W. Number 6, kung ang picture sama sa itong lingon, lansang, peg, hook, ano ba? So, mauna na karoon na ito na ay pag-connect sa langit o sa yuta kay kung unang pagkagamit ng van, na word na sa Genesis 1:1 magod, in the beginning God created the heaven, the earth. Ano ba? So maunang iwa ng connection ang langit o ang yuta. Maunang gamit ni Ma'am na nito convergence dahil magkahiusa ang activity sa langit o sa yuta. Mauna ba? Unya, pulba na kayo kay pag-ingon sa New Testament po na yet once more I will shake the heaven and the earth. So, karong tulida na ay shaking. Pero, ganaan ba mong shaking? No, ako na balikan ng taon. So, blowing of the trumpet, mauna na pulbos yun o trumpet. Shofar. Kaya nga naman, sa mga isang meaning ng blowing of the shofar is the coronation of the king. May mong acknowledge na God is the king over all the universe. So pag tingog nila ng shofar, God is the ruler, the
king over all the universe. Kunya, kanang blowing of the shofar, nahitabo na dito sa ilan ang practice tungod kay sa dihang dinidikit ni Abraham si Isaac. Baka malunang na siya istorya, anak, wak na dayon. Dahil na ay provision ang Ginoo. Sa itong provision sa Ginoo, na ay ram na sangit ang iyang sungay dito sa Sampinig. From that day on, kato masungay, ilang kitagaan na ulako kay nga naman kay kato na pagkitabo Abraham, Isaac, na over and then suddenly na isubstitute na ram. Bisayanin ko na, kaya ito nag-hiskot na usa ka panahon dito sa maong bukid gihapon, di ba? Na ihalan gihapon ang substitution sama ni Altong Ram na nahimong substitute. Si Jesus mo inahimong substitute. Mauna na every time na i-blow ang shofar, hinumdum ka nga dunay substitutionary work ang Ginoo. Ay ang ihatag ang iyang butong anak para lang yun sa atong kadaugan. And kabalo ang punta na ay dako kayo na conflict, okay? Na ay war between the forces of light and darkness kay ikan pa sa pag-rebelde ni Lucifer ang pagkaroon na akong yapon siya. Wala pa yawa sa impyerno, ha? Nasabot na tatanan, anak. Ayaw mong rebuke nga pauli sa impyerno kung hain nagikan. Yun na kusugot ng mga yawa kung bali matulog impyerno. Kaya asla sila maatlog sa impyerno. So ayaw yung mugtuoan ng si Satanas tuwa dito sa impyerno, si Katawa, si Panuslok at itong mga na impyerno. Di ba naman na? Tuwa daw dito, nakita na si Satanas, si Panuslok dito sa mga Katawa dito. Oo na, hindi na tinuod, kaya asla siya mahadlok ka ng impyerno. Kaya ihimo din ng impyerno para nila. So, nakikonflict, balik ka dyan to. Genesis 3:15 na i-conflict daan. So, every time may blow ang shofar, magpamatuod na magkanumong ni Moana sa sound of victory na ang Ginoo nakadaog na. We have the victory. Kaya si Ginoo sa Kristo, gidaog niya ang kamatayon, gidaog niya ang yawa, bukasan niya ang yawa sa iyang mga gahong, sa iyang power na anak sa conclusions. And then, iyang gidaog ang kamatayon, iyang gidaog ang grave. Kaya naman ang atong Ginoo Kristo. So, kanang ramsor, tingog anak, sama ra nga imong embrace ang kadaugan na gihimo sa atong Ginoo Kristo. That's why every New Year, in sound of shofar, dili lang kayo ingkunsad ang Ginoo. And then, yung makita dito sa Exodus chapter 19, sa dihang ingkunsad ang Ginoo dito sa Mount Sinai, the presence of the Lord, grabe ang tingog sa rapture because it's an announcement that the Lord descended, the presence of the Lord descended. So every time na madumugin mo na ang shofar, is not only that acknowledging that He is the King of the universe, it's not only that we have victory over the works of the enemy, but also it announces the coming of the presence of the Lord, na ang presence of the Lord na descended diri sa atong kaliwala. So, mukha ka from that Feast of the Trumpet, kay kanigong Feast of the Trumpet, mao yun niya ang ginapulbaan sa mga theologians. Kay mao yun niya ang wala pa yun natuman ba ng kanang final sounding of the trumpet. Kay kani mga sounding of the trumpet is only a prelude sa mga butang na magkitabo kadto sa unahan. Kaya ang sounding of the trumpet, mao muna ang rapture ko. Makita nimo dito sa 1 Corinthians 15, 1 Thessalonians chapter 4, when the trump of God shall sound, kanang trumpet, the great trumpet shall resound, the dead shall be raised, katong nangamatay niya kay Kristo, mabanaw, kita mabuhi pa kung mutingog na ganit na kanang trumpet, na shofar, kita po, kaning atin ining repressing kung maabot man siya karon, kita mag-usap dahil sa pagpapilok sa mata. Wala na tagarin. Pero siguro may imunta nga, mauna ba sa niyang panahon na mauna ang itong Feast of the Trumpet, itong 22,
23-24, daghan yun ang mga nagatuon sa prophecy nga nakakulba na sila because they believe na ang rapture, though you do not know when, the hour or the time, pero kasagaran yun mga pakita po sa Bible mo, nakakonect man po sa feast sa nag-establish sa Ginoo. For example, sa feast sa Passover, tingala ka Passover, ninabot po si Jesus kay iyang ihatag o gihalad iyang tuko. Passover po siya namatay. Ano ba? Unya, first fruit, sunod na po sa Passover is the feast of the first fruit. 3 days after the Passover na ang first fruit. Pero tingala po ka nga, kabanaw mo si Jesus sa katulong adlaw. Anong tulong ka adlaw mang yun? Kaya nga naman, ituman po niya ang first fruit. Mao nang itawag si Jesus the first fruit among the dead. Sabtan mo na na. Itawag siya first fruit among the dead. Siya ang unang laban na hawakigan sa mga patay. Kasi may mga kadagang laban na hawakigan sa mga patay. Dito ay sa Old Testament, kadagang laban na diba? Naamat mo yung isang tao kapatay na hindi isa. Nahulog ito sa lubong ni Elisha. Banhaw nga nito. Yang natok na first fruit ni Jesus. Sabay tubag na tuwanan. Answer is pastor na rin. Kay katong mga nakabanhaw, for example, nabanhaw, panahon ni Elijah, panahon ni Elijah na po yung nabanhaw. O bata, ingatsing. Elijah ba ito? Elijah magyapon. Elijah. Diba, banhaw, patay magyapon to. Katong iinsa dito sa lunganan, namatay magyapon to. Sa New Testament, pilabay na banhaw. Daghan, di ba? Katong mga patagong na nasa lumon, niya, gihikap lang ni Jesus ang lumon, bangon kong patay. Di ba? Kaya naluhoy si Jesus sa ginikanan niya, naghilang sa laban mo ang patay. Ay, si Lazarus, na upat na kaadlaw, banhaw, namatay. Anong tawag mo niya first fruit? Kaya kanin mga tawhan na nabanhaw, nangamatay magyawag kung kung nagbanhaw. Di ba? Nabanhaw, nabuhi, sumalat sa atong mga magpuntuhon sa pulong sa Ginoo, pagpunag ng pulong sa Ginoo, nga bumalik na po sila sa panahon sa tribulation. Kani, nai-argumento si Moses pa, o si Elijah, si Enoch pa, or si Elijah. Ang buwan puto lang yung si Moses, yung si Elijah. Kaya namatay nun daw si Moses, namatay ba si Moses? Ang buwan po may na kilupok man, kasi may naglupok, pero basig naman na ako ito. Nanikayag sa langit. So, ako lang nang mahibaluan ninyo ako sa panahon. Para mahibaluan ninyo na ayaw sa akong rapture. Para matubag ko si Elijah mo, si Moses, si Enoch mo, si Pero nalay ko ang katao ko matay. Si Enoch lang o si nawala na kulpa, balik na dito sa first fruit, mauna kasi si tawag first fruit kay namatay siya, naman, hawa na siya namatay. Pero nga nung sa ikatulong padlaw man siya nabanhaw, kaya nga naman, kaya tugma siya dito sa first fruit. So tanan ng mga event, nagasunod na dito, so mag-ihap ka o 50 kaadlaw ikan sa pagkabanhaw, ano na po sila, kaya nga naman, dali sa Bible, nakakya po na sa feast, you count 7 weeks, at then 50 days, tapos, nahuman na, kay abot ang Holy Spirit, karoon ka ng piso ng trumpet. O nang every time ka na yung piso ng trumpet, kung sa kayo may kabuan Kunya, ang trumpet ra ba kanunay, nagiling kanunay sa pagkabad na o coming of the Lord. Maabot na ba ang Ginoo sa month of Israel? So, kadaghanan sa mga prophetic pictures, ilang yun ang ginatanaw ng month of Israel, unang ka nagpag-abot sa Rosh Hashanah, piso ng trumpets. Kaya huwag siya naging po nga oras o kapanahonan, but you know, the time and the season. Kung abot, kuman naman itong Rosh Hashanah, wala pa man yung rapture, siya lang, ay, wala pa kaya ay. Nakapamatalir, kaya kung yung rapture, nakapamatalir, delikado na. Wala pa. Okay, so, karon, kung ihap na po kang napulo kadlaw, ikan ni atong Feast of o ni atong Rosh Hashanah, okay?
Pag-ihap ka ng pulo, kadlaw na rin sa Leviticus 23, unsa naman po na, nasa verse 26. So, the Lord spoke to Moses saying, on exactly the 10th day of the 7th month. Ano sa ba na nahitabo? Na-aware ba ka na? Wala ko na-aware, no? Oo, na. Oo na, nakita nga magtuon sa bulong sa Ginoo. If you work with God, dapat kabalo ka sa season sa Ginoo. Amen? Kung sa manang 10th day, exactly the 10th day of the 7th month, gano'n sana nahitabo. Itong Thursday, yung labay Thursday. Kaya gikan sa 24, mag-ihap ka o napulo ka adlaw, ilan ba? Saan na ba? Pitsaha? October 8? Oh, October 8. Napulo ka adlaw, gikan ni Antong 22 ba? Hindi ko October 8. October 2. Ha? October 2. Asa naman itong mathematics na ito? Lahi-lahi ito. October? Yung labay na wala pa. Human na. Okay, human na. That was Thursday. That's straight. Kung sa manang 10th day is the day of atonement. Anong lumo ng day of atonement? Itantanan mo yung Kippur. Kippur. Diba? Yung Kippur. Kung sa manang yung Kippur, mauna itong adlaw, makausalang sa usa ka tuig na ang high priest. Yung sulod dito sa Templo. Holy of Holies. Holies. Mauna yung isa sa mga pinaka-tulba na panahon para sa high priest. Kaya ano man, yung sulod sa Holy of Holies, hindi sa makakuha ng revelation. Kaya ano man, dito sa Ark of the Covenant, I will meet with you and I will reveal to you all my plans. So ang high priest dito matindong panahon sa yung Kippur, yung bubo dito sa mercy seat, diba? Dito sa Ark of the Covenant, kaya kung muna niyang buhaton is to offer the burnt incense, kaya nung magpasuhan niya ang ibuong Holy of Holies, parang dili niyo maklaro ba ay yung Ark of the Covenant, kaya kabalo na ba yan na pumunta ako sa Ark of the Covenant, if you are not ready, if you are not prepared, if you have sinned, patay yun ka, mauli nakapulba na panahon sa high priest kay basing na asay sagat, yung sulod siya dito, niya pag nimo siya sa iyang ritual dito, pag utang ko lang niya, nagtugo dito sa mercy seat, hasta siya na high priest, hindi pamatay. O na kanuna yung liwalin na siya mga belo sa iyang sinina, para na kung magtingong-tingong pa itong mga belo, buhay pa, sabi ko wala na, rahon na lang yung mga. Pero dito is the time of revelation. It was the time that he will receive the revelation from the Lord. The Lord will commune with him. And that whole year, the Lord will atone the sins of the people of Israel. Si Jesus, maghihapon na mong ikatumanan, is the one who atone our sins. Pero ato makita na, bisan ka na ng mga holidays, pinaselebrate yapon na, ginatanaw yapon na ito na tayo. Na anay itawag nato kung pag-check niyo ba sa iyo kasing-kasing na are you in tune with God? Si Jesus ba yung atong high priest? Amen? Siya mga ininsulod sa Holy of Holies dito sa kalangitan. Nag-offer sa iyang kaugalingon na tubo para lang yun na madawat nato ang bagong mga pinadayan ikan sa iyahan. So, the day of atonement really was the time of great revelation. So, may na-reveal sa ato sa inulat. So, may pagsakay natin ni Anang atonement last Thursday, day of atonement. Tapos, sulod din mo, Lord, thank you for the revelation that you will give to us. Mga pastors, pinadayan ba? Kay ikaw ang great high priest, ikaw ang nagsulod sa Holy of Holies, mag-offer ang inyong kaugalingon nga dugo. Aron lang yun nga, matagaan din mo mga bagong mga pinadayan. So, dapat natin mga bagong pinadayan, ining tuwiga. Amen? Kaya from there, sa ika-15 in
the 15th day of the 7th month. Naanalagyan sa verse 33. Again, the Lord spoke to Moses, saying, speak to the sons of Israel on the 15th of this 7th month. O, karoon, pagyahap na punta. Tugikan ni Among 24, ika-15 kaadlaw, kung sa namang pitsahan. Sa pitsahan na? Kagahapon. Sa manang pitsa kagahapon? 7. Oh, October 7. Kung sa manong October 7, gani nagsugod na sa 6 sa gabi, Monday evening nagsugod. O kagahapon, pito kaadlaw, yap ka o pito kaadlaw, ikan sa Monday evening, pito kaadlaw. Kung saan na po na celebration? Piece of boot. Oh, so ina happy, nani mo tapad, happy Feast of Tabernacles. Kaya karong adlaw, Feast of Tabernacles. Palakpakan na ito, Ginoo. Hinahayaan na, ikamaluan mo sa Feast of Tabernacles. Mauna ang pag-inom nila sa ilang mga kaagi dito sa wilderness. Mauna ang mga Israelites. Karon pagsukat pa itong Monday evening, hangtod na sa ikapito, apil pa ng Domingo na. Okay, magpuyog sila sa mga balong-balong, isa sila kadato, mag-imot sila balay-balay, punoon nila ang mga prutas. Mga prutas nila no? Na-miss na ito nga. Okay, nakataliksod, pero bawal na liksod na orange. Ang naalay nito, yakin Pinoy naman tao kailangan. Pero hinumduman nila ang provision sa dito sa wilderness. Na dito sa wilderness, wala kaming hunong o provide sa ilang pagkinahanglan ng Ginoo. Amen? Hinumduman nila nga ang Ginoo dito, He's so faithful, nag-ubat sila silang journey. Hallelujah! Ana nila pagkinahanglan dito sa wilderness. O nakala sila ilulaw. Lulaw, kanang tulo na klase nga daon, ay palm, ay myrtle, willow, ana ba? O niya, ilan ang usawan pagpupos, sa inyong YouTube, pwede na taon, ato sila sa east, ilang warawara, ilang wave dito, unamon sila sa west, warawara, north, south, antod na dito sa Utah, ilan ang munang iwarawara patulong sa Utah, ang last ilang iwarawara patulong sa ilang kaugalingon. Reminding them that God is so faithful. Kaya He's providing all their needs. Kung sa tanang quarter sa kalibutan, dapat mahibalo ang tibuok kalibutan that God is faithful. Amen. And that is our mission, that is our work, to let God or to let the whole world know that God is faithful. Na magkinaon sa man ang dagat sa kalibutan, hindi ka dapat mahadlok kay i-provide sa Ginoo yung mga pagkinahanglan. Amen. Wala ay victory dito sa wilderness, pero wakit sila nahundan o Noah sila wag nahundan o mana, tinulong lang o mana, kasi mga taon na sila sa produkto dito sa promise land. Ako mo rin magpundang sa mana, lingunong ang mana, sa dihang nakakaon na sila sa pagkaon dito sa promise land. Pero sa dihang pa sila, nakakaon dito, tanang adlaw na ay mana para sa ilang, na ay tubig para sa ilang. Amen? Amen. Pero sa lang yun, tumutang mga kanunay, mahimutan na. Anong si bagulbul ng mga tawhanan? Way pagkaon, way karne. Kunya, tingala ka nadaghan sila guyod-guyod ng mga baka. Di ba? Mga itaw nag-celebrate, nag-himo sila o Diyos-Diyos mga baka. Grabe, pinananay nila, inihaway dito. Ano sila dalang mga karnero, kanding, baka, o na magbubulbul daw way karne dito. Kailangan sila yung guyod-guyod ng baka. Mga daw, kami itong mga tawhanan. Di ba? Naman na naibelo dito sa Egypt, na ay takes garlic, na ay make dito. Ay naintadadala ng weird na baka nila. Dito ka mag-ihaw daw. Pero anyway, God's saying to provide sa Ginoo sa karne nila ang kinahanglan na ay oil, diba? Na ay water, na ay mana. Ang ilang sinina, huwag nang adunot. Ang ilang sandal, huwag nang adunot. Tanan, wala. Kung sa Feast of Tabernacle, inumduman nila tanan ang kaayo sa Ginoo ang ihimo niya sa ilang kinabuhi. That's why today, I would like you to remember all the goodness of God in your life. Amen.
Amen? Hallelujah. Feast of Tabernacles. Mauna nga, every time ako ng Feast of Tabernacle, hangtod yun ba yun? Kaya ang Feast of Tabernacle is also a symbol of the millennial reign of the Lord Jesus Christ. So kanang blowing of the trumpet, kanang magkinabantay ng kanang Feast of Tabernacle. Pero kaya ang Feast of Tabernacle, may tabo ka muna sa milenyo na tanan tabangan mo dito. Pasawat mo sa Sikaraya, anak lang na peace na wala. Hangtod na sa milenyo, hangtod na sa panahon na maghari si Jesus dito sa Israel, na ang tanang mga nason during the Feast of Tabernacle, muadto dito, kay kung hindi ka muadto, kung celebrate yung Feast of Tabernacle, walay ulan sa inyong luta. Mauna na puro ba din Feast of Tabernacle? That's why we recognize the Feast of Tabernacle. Kung gusto ka o panalangin, we always remember the Feast of Tabernacle. So karon, daghang mga Pilipino man ato sa Israel to celebrate the Feast of Tabernacle is the people of Israel. Ang Christian Embassy, mag-invite during the Feast of Tabernacle na mag-represent na. Feast of Tabernacle, si Pastor Ben, ato dito sa Israel. Nagwara-wara sa flag sa Pilipinas dito. Hindi ko kalimutan na during the Feast of Tabernacles na siya dito nag-represent sa flag sa Philippines. Yan isa ang flag sa Philippines. Mauna gikan ni Adto hangtod karon na atay blessing. Amen? Amen. Abot na dito ang atong founder and director nagwara-wara sa flag sa Philippines during the Feast of Tabernacle. O karong adlaw ni remember again the Feast of Tabernacle. Mauna na wapo ni adlaw ni para sa ato. And I would like you to rejoice in the Lord for all the blessings that you have received. Bikan sa pagsugod nimo sa pagpangalagad sa Ginoo hangtod karon, lahi na dagat sa imong kinabuhi. Amen. Mamalugid ka sa kausaban pag-ilim mo sa Ginoo sa ato ani na mga istorya ug daghan kayo mga kasi I believe na may kaugalingon na istorya sa imong kaugalingon. Pero kung imong taon imong kaugalingon karon ug ika ni atong para kanang Kristoan dako na may kausaban, mas gwapo ka karon. Amen. Mas guwapa ka karong adlaw kaysa kaniadto. Amen? Amen ba? Amen! Kaya naman ang tao na itong kaugalingon kumuha pa kasi Ginoo abot sa itsura na ito. Huwag kami nagkalimaon ng atong kinabuhi. Ikaw no? Ano na ako nakahilak kung ano ba sa kayo hinumdum ko. Thank you Lord. Kaya imo kong i-appeal natin imong pamilya, anak ko nimo, ibago nimo kinabuhi, iusap nimo dagat sa akong kinabuhi. Dahil ako mang problema, unsay akong kaunon, unsay akong sinina, unsay akong sapatos, di na. O, nag-imulyan ko ng swapnet kaya. O, kinag-train na mo ron. Ang mga kauban na mong binagtasay. Pwede, tanang klaseng sapatos, ang baktas na sa imuha, kaya testingan yun mo kasi guwapo ibaktas. Pero kaniya ito, mag-problema. Sapatos ang Spartan na siguro ito. Rambo. Robertson na kung ito? Rambo. Kanya, ang atong sinilas sa yung ligid sa truck, ihimo. Wala yung testing ng uban, pero kami mga sandalias, rawag na kayo ng mga ay ligid sa truck, ihimo sandal, kaya hindi ito magubak, hindi ito maigit. Tapo ko kanya. Proud na kayo ko ano. Tagaan yung tapo ko. Tagaan ko ni Red o sapatos na haspapis. Pindot ng haspapis. Una kaya ang sapatos ni Red Busi na siguro 28. Kaya ko ano yung meron ko yung dako sa patusa. Pero proud niya mahalan na kurang higante na sapatos. Ako rin yung sapatos. Pero karon salamat sa Ginoo kay ngano man nindot ang gihin mo sa Ginoo sa atong Ginoo. Saka ka nga Ginoo. Mao na ako mamastor ka, di ka mapobre. Labi na karong tuiga. Hallelujah. 27:26. Maugol ni ang pagkausap ikan sa tubig mahinog-binog. Kunya doon ay pagtayo. Pagtayo ka mo na kalimutan. Kaya nga naman, pasahon yung hagay. Pagtayo, ingon sa ayaw yung shaken, the heavens and the earth so that the wealth of the Gentiles will come to the church, will come to my house. So ato sa kong balay, so ining tinayogay, daghang mga dato manimba. Amen? Amen. May nanapok ipadadaan dyan po mga tao na ng kwarta. Kunya, di na sila magtinalo, kaya tayo na ako, tao na yan, ilatag na lang Amen. silang kwarta.
Sakyanan, why problema? Hindi mo dapat sakyanan, why problema? Amen. Kaya kayo mga sa pastor, gamitan niya akong sakyanan. Ihalan na ko niya akong sakyanan para sa puluhaton sa Ginoo kay murag pulba na ni kapanahon. Amen? Dapat problema ng sakyanan. Ako gailan din ba yan ko sa Ginoo na? Sa Ginoo na. Kaya nga naman, wala'y problema sa sakyanan. Ako ang tanan. Kung saan lang nakahikap sa Ginoo sa kasing-kasing. Yes. Sa tao, sa membro na to, tagaan kag sakyanan. Amen ba? Amen kung mo kamong nakadawat na. Susunod ka, anak. So, Feast of Tabernacles, ako mag-imo ko sermon, luro, para karong ito, Feast of Tabernacles, para ito, anak. During the Feast of Tabernacles, daghan ang ipanghimo. Usa, Feast of Tabernacles, atong pare, uwan sa mga nag-position, wato sa pool of Silva, mukhang tuloy. Unya, dato lang mag-usap dito sa temple, ibuko na dito sa base, dito sa temple, mubuhagay ang tubig dito, naibinom ang ilang ibuko dito, mubuhagay, kaya nga naman, sila nag-aampo, adunay ulan, na muabot sa ilang yuta, nagsugod na sa panahon sa Feast of Tabernacles. Mauna nga karong adlaw ang atong prayer po nga Lord, padagin may baha sa imong tubig, sa tubig sa Holy Spirit. Amen? Nalak ang anong duhag yun na, tubig o binom, sagol na. So that's why, na-connection na, yaw dito sa miracle of Cana, tubig na imong binom. So another kailang buhaton is to light the menorah. Anong menorah, mga itong golden candlestick na naman sila menorah dito karoon, replika sa menorah dito sa temple, pero hindi ko tanaw sa ilang teaching, labi na sa mga responsible sa temple. Kanang menorah, madako kayo na sa kawanan sa Israel, makitaan, mauna ilang isulod dito sa temple, may ilang kumoron. Pure gold yun na. Ilan ang i-display para makita naman ay menorah. Kung in-exhibit sa menorah, I believe that this Feast of Tabernacle, ilang sindihan ng menorah na po, that the whole city will be lighted. Mapuno sa kahayag ang Israel tungkol sa kahayag ng menorah. That's why, tama sa Panginoon, nakita po, nagtanaw ni Ana na sitwasyon. Let's turn my Bible, kaya ikaw mananin, tawagon na po niya itong mga pastors. Pero ako lang yung basawan ng chapter 9 sa book of John kay Feast of Tabernacles na po ginahitabo. Habang ipasinti ang menorah, samtang labay si Jesus dito, kaya bisan si Jesus, i-cancer nung po sa Feast of Tabernacles, apoy po ng Feast of Tabernacles, as he passed by, he saw a blind man from birth. Nakakita siya kung utang na taong ikatwas sa iyang pagkabata. And his disciples asking, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he would be born blind? Jesus answered, it was neither this man sinned nor his parents, but it was so that the works of God might be displayed in him. Ituhutan lang na para na ang trabaho sa Diyos ma-display diya sa iyang kinabuhi. And in verse 4, mauna atong verse, apilyaw mo na in conjunction, there is sa atong 10, working with God to fulfill His plans and His purpose, or laboring with God to fulfill His plans and His purposes. So we must work the works of Him. Panahon na sa Feast of Tabernacles, nagiin na ni Jesus ang iyang mga disciples. Kung maupot niya nga ako, ikaw, diha sa inyo ang karong buntag. Feast of Tabernacles, meaning Feast of Tabernacles. We must work the works of Him who sent atong trabahoon ang
iyang trabaho, the works of Him. Trabaho niya, isang nagpadala ka na ko, as long as it is day. Night is coming. Hindi ko dapat, night is coming. Night is coming. When no man can work. And while I am in the world, ingon si Jesus, I am the light of the world. So when he had said this, he spat on the ground, made a clay on the spittle, and applied the clay to his eyes, and said to him, go wash in the pool of Siloam, which is translated center. Naawara ko na. So, dili ko na aksidente na dito niya ipag sa Siloam. Doon pinaka ko yung ceremony na ilang kinahimo during the Feast of Tabernacles sa masong ingon nga pare, wato dito sa pool of Siloam, mukuha ko tubig, balik na po sa temple, yung ibuko dito sa face sa temple, huwag na po yung wine. Kaya nga naman, this symbolizes life o ang blessing sa Ginoo para sa mga katawan sa Israel. So, panang pool of Siloam, sa panahon sa Feast of Tabernacles, yung banihog yun na sa talunggan sa mga naa sa Israel ni Anang Feast of Tabernacles. Kaya ito magkukuha ang pare o tubig para na iyang ibuko dito sa face of temple. Kung ka na nagpasabot na doon ay ulan na mo abot, na ay blessing na mo abot, na ay miracle na mo abot dito sa ilang kinabuhi. Okay? Pero, ingon ng mga co-laborers with God, ang atong tanawon diri sa maong mga verses, number 1 is, we must face the season's challenge. Atong atubangon, number 1, atong utang karon nga buntag, kaputang mo sa atong prayer, we must face the challenge of this new season. O kabaluta nga ang challenge na kita diri, gamit naman yung blind man diri. Pero, di lang ako nalugayon. Diba? Because this is a picture of blindness, whether physical or spiritual blindness. This speaks of darkness. Kaya kung buta ka, puno yung nagkangit-ngit ng imong kinabuhi. Lang ang gigamit diri is the blind man, pero sama nga, magpasigaw ako sila o menorah o masugaan ang ibong syudad. Si Jesus yun maoy, nag-train ka muna yung tanan na ceremony na himuon dito sa Feast of Tabernacles. Iyan yung point diha sa iyong kaugalingon. Sa dihang ibuko ang tubig dito, diya pong i-introduce yung kaugalingon as the living water. Okay? Siya makapuhin tubig. So rin karon, ang iyang i-point din siya, I am the light of the world. Kaya nga naman, kung pasigahon ninyo ng menorah, kung masugaan ang ibong syudad, ako po ang kahayag sa kalimutan. I am in the world, I am the light of the world. Pero gusto na ito, na one of the greatest challenge para sa ato is darkness. Okay? So, kapalungan na niya ng word na blind, hindi na po sa mga estudyante, lagyan mo gamit sila ang Greek word toplos. Ako na, inomdo pa rin sila, hindi na po sa ilang mga Greek word toplos. So, there is physical blindness as in the inability to see. Pwede po na blindness, mental blindness, or lack of understanding or insight. Mauron kaya po na yung meaning ng toplos. So, man blind, toplos. Kaya, physical blindness, kinitawanan, pero pwede po di ay ang meaning ng toplos is mental blindness or lack of understanding or insight. Kulang sa himalo, kulang sa insight. Okay? Kung mao na ang atong great challenge in collaborating with God, because the forces of darkness will really confront us. Whether it is physical darkness, spiritual darkness, kay kamalubaya lang dito sa Isaiah, ay Isaiah siguro na. Ito na ng Isaiah chapter 60. Kung mauna sa atong kapanahonan, ayaw yung mong kalimot anak kay kanipulong sa Ginoo, wala ito isipyakon. Arise, shine, for your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. But in verse 2, mauning atong i-confront karon ng mga panahon, for behold, darkness will cover the earth.
Kaning tawhan mga blind is only a picture of blindness, darkness. Pero para sa ato, darkness will cover the earth and deep darkness the peoples. Pero the good news is the Lord will rise upon you. Ang Ginoo yung mulihog diya sa imong kinabuhi. Inani mo naman ang Ginoo, mulihog sa imong kinabuhi. The glory will appear upon you. The glory of the Lord will appear upon you. Pagabi, ako kamuhinan na the Lord made us His righteousness. Therefore, the light of righteousness is also in us. So, kaning kamit-ngit nga mo confront nato. I believe na dili naman siguro na hindi naman tayo ignorante ana kay di mo pag up 100% blame ni anang mga tao karon kay ani lang kinabuhi. Nasa sa Pilipinas karon na tuwing grabe, di ba? Grabe. Pero it's only an answer to our prayer, di ba? Lord, expose the sin of the people. Lord, expose, Lord God, the things that these people are doing that are not right with you. Expose corruption sa atong mga prayers nga naman. And that is the Lord expose the corruption that is in the land. Ako, sukat-sukat sa akong pagkaibalo mo rin karoon na ko nakakabalo ay nakakadikadan ko ang mga kwarta na pag-enjoy sa uban. Diba? Magkadato tayo ng Pilipinas, dato ba lang? Dato sa utang. Kaya mga utang ba yan ng uban? Diba? Pero diyan yung makita ang greed sa tao. Grabe. Kung palit kong sakyanan, 40 million. Kaya ang iganahan niya na isundanan sa payong. Diba? Nasundanan lang sa payong. Masakyanan na iyong iganahan. Palit na siya o 40 million na sakyanan. Ilang masakyanan ang naan niya? 50, 40, 50. Tao mo na pag-drive ka ng sakyanan sama ni Ana. Ang imong garahean, mura ng mall. Mura mang puto. Si Solomon kadagdag asawa. Pero that exposes the greed of man, that man is not satisfied with the things that he accumulates. Wala yung satisfaction. Kung mauna ang spirit nga atong kinatubang ng mga panahon, the forces of darkness, nagkaguliyang. Pero, as a fully laborer of the Lord, salamat kay kanunay tayo you are the light, ikaw mo ikahayag. Amen? Ako maingon si ma'am na ako lang yung ko. Pero sa ay, sige lang nakita ko apil-apil na naman nag-komento. Ako na apil-comment. Nausay ko yung mga nag-komento. Kaya mo tayo nahimuan sa mga komento. Kaya ako na ito ng matawanan. Sila pang-aristuhon pa yun sa Ginoo. And one of the things that the Lord is doing is what? Even to darkness is covering the face of the earth. So sa akin, makalimtan na ito ang destiny sa Philippines. Parang wala ko na sa akong destiny ba? Kaya ang destiny sa Philippines is the Philippines. Bago pa na, is the launching pad of missionaries, launching pad where the gospel will be preached to the surrounding nations of the Philippines. Kaya kung nakita niyo itong mapa sa Pilipinas, nakita sa usang ko prophet, ang primero, ang Luzon, murag ulo, ang Visayas, Bati, ang Palawan, murag nagkulit ng sword, ano man ang Palawan, murag sword, Mindanao, o itigil, ano man ako, every time matanong ka, Mindanao is the feet, Luzon, the body, Palawan, the sword, ang Luzon, ulo itong paprimero, ang suddenly in the spiritual realm, natingala sa nagunay kalayo, nagsiing ka sa Tibuo, anan na isla sa Pilipinas, na nagdilaab sa kalayo, and kaya nila kung revival, mauna nito ang panahon sa revival, the whole nations will be revived. Mapita ka doon ay daghan kay mga missionaries na nangani because they believe that the spirit of revival will start in the Philippines. Pero nagtuo ko nga humanan ng mga exposure sa kanan ng mga dili maayo, mauni ang panahon sa revival. Amen? Amen. Shaking. Malun ba yan daw sa inahitabo sa Cebu bago lang. Sulod sa 400 katuig o 400 years, mauna po ni ang pag-abot na the big one, the big one in Cebu. Hindi pa siguro na pero itawag nila the big one in Cebu. Kaya nga naman,
gikan sa 6.9 to 7 intensity, reach their skill. Nala sila madaghang mga building na tumba. Pero ang amo yung ganang bitaw ito ng labulba na rin. Kaya anong mga sinkholes na hindi ko kaya. Kaya dagpo kayo mga bangag na nakitaan nila, nagbangag na doon sa balay, lalo na kayo mga bangag, mga sinkholes. Kaya nga nila ilalong sa yuta na yung mga bakante nila dito. O niya kita na tectonic earthquake na ang mga bato dito sa ilalong sa yuta ng lihog. Isa ba nagpalihog ka ng mga batong dagpo kayo? Paglihog sa mga dagpong bato, maunang na ay earthquake ang mga basiyo ng mga hugmak. Isa ba'y nasayon? Ang iyang balay na aday sa ilalong, na sinkol sa ilalong ng balay. Pero ka ng sinkol, masagot na ay mga nanghitabo sa ilalong sa yuta mo at nakabalo. Akot na gitukuran ng balay. Akot lang. Pero that is part of the shaking. Kaya ano nga, mga panahon na nag-ingon ang Ginoo karon na akong panahon, ipakita na ako sa inyo ha, naway mahimo ang tao kung ako'y muli ko. Amen. Amen? Amen. Igo ka kamayaw-yaw, igo ka mo lecture at mga volcanologists na ang nagapanghitabo, Pilipinas, you are, inside the ring of fire. Di ba ko na, full time, ibruhingan, apritan rin Pilipinas, full bakang brana. Yan, mulihok na karon. Pero wag tayo kahadlok kay nga naman, naagin mo ko ang Amo na, kung sa ino, matod lang na himaluan, we are confronting darkness. Dili lang kayo sa Pilipinas, corruption, tanan, apel na sa darkness. May buong kalimutan, hindi pa na Pilipinas, pero if you are a worker with God, you will always confront the spirit of darkness. Pero kung sa may ito karon, my friend, ingon ang pulong sa inyo for as long as I am in the world. Wala pa sa panahon mawala si Jesus ng kalimutan na I am in the world and you are in me. In other words, ikaw mo ay nagdala sa kahayag karong panahon na. Amen? So, kung asa man ibutang ka sa Ginoo as you confront darkness, let your light shine. Inay patawad, let your light shine. Masigahan ang imong kahayag. Amen? Tapos yung kahayag doon, tanaw ng naon sa imong katapat. So we confront the challenge of darkness. Number 2, we confront the urgency of time. Confront the urgency of time. Kaya naman, balik na dito sa atong text. Panahon ko yan sa Feast of Tabernacles. In shall we must work the works of Him who sent me as long as it is day. Urgency of time, because the night is coming and no one can work. Urgency of time. 57:76. It reminds us, number 6. Ang sunod bayaan na, number 7. Kung number 7 baya is already arrest. Yung hunong ng trabaho, ang Pinoon sa number 7. Huwag ako rin yung napakabot na ng 87, kasi pa yung grace na tawa na may trabaho, no? I'm not saying that. Ang punto yung pasabot nga, karon, the Lord finishes creative work. Sa ikaunong kandaw, ihuman sa Ginoo yung creative work. Ihuman yan, himo ang tao. Na siya humanon, I don't know, kung sa may makitabo ang tuiga, because nations are forming. The hatred in the Middle East is intensifying. Grabe. Yung sa may nagpasigaan na kasuko, ang gamay na nasod sa Israel. Ay hapit na Feast of Tabernacles. Mag-ihap ka o ikawalong kaadlaw gikan sa kagahapon o iatong Monday, 8 kaadlaw. Ilang i-remember na isulong sila sa Gaza. Sama sa mga ingon nga karon gitagaan ang ultimatum hanggang sa 4 kaadlaw. Hindi ninyo ihatag ang mga hostages flat dito kanan. Karon mauna nga permisyon ka nila kaya naman init ako sa 8 kaadlaw. Kaya dito man ninyo isulong buman na mo ang kira na panahon.
Kaya ang ilang preparation sa temple, bukal ng kain ang pag-prepare nyo sa temple kayo. Hindi mo na pilit na tinago, nila na pinapakita, naanap yung mga priest, Mga 13 naanap yung ibang rehearse, kawang pari, naanap yung red heifer, ang isa na lang kapulang, na lugar na lang natukuran sa temple. Kung karon na panahon, mura o di kami katukod kay naanak. Makatulong mo ng mga Muslim anak, kay mura ba na ikaduhan lang ang holy site? Ito ka lang ilang preparation o niya sa Islam Campo, padool na ng lugar, it creates hatred in the heart of the M's. O na, namura ba o ang kaldero, nag-anam-anam na o kainit, hangtod nga mo amot na ang pagbukalan. Hapit na yung bubukal ang tubig, hapit na po ang fulfillment na, mauna nga kaning mga earthquakes. Para sa ako alam, duha lang. Kung sa mga kayo maka-Lord, tayo mahupakbay. Hintahay. Earthquake, dali na kaya na, dali na ka-intensity. Man, sige mong pamuto o mga missile. Kung padulong dito, di lang na mo sa loob. Kaya karoon, nakapamay Iron Man, nakapay sama na, pang-protection sa Israel. Hindi basta-basta ang ilang defense system. Kanili ka ako niya. Hindi na ba yung basta-basta ang hero kay mga drone sa baya. Hindi na ba mga tao. Unmanned vehicles na. Kung nag-anam-anam na ako, grabe ang kainit dito sa Israel, Middle East. Pero kung hindi ko pagkukong ato sa Israel, kung celebrate the Feast of Tabernacle, na ay Abraham sa court, na ginapurma, Abraham sa court na magka-unite ka, di na mag-gira. So naiwan ng mga Muslim countries na sign sa Abraham sa court. Pero kabalo kaya na kanina peace, kung doon na may peace, ngayon mo is faith peace. Kaya naman wala lang pinuod na peace na buabot yung ating so when peace will come, delikado na. Destruction. Daling destruction. So kita nga nagatuon, kinatanaw na ito na hintod ng panahon ng mga dagat na sa Ginoo. Amen? Amen. And the Lord will do a quick work in our time. So the urgency of time, we confront the urgency of time. And this work is God's work. Trabaho na sa Ginoo.